Lizardo! Lizardo! Pakinggan mo ako, Lizardo! Bubuhayin kita! Bubuhayin kita, Lizardo! Nabubuhay sa'yo, Lizardo! Mabubuhay ka! At sasagib sa iyong katauhan ang nakagigimbal na kapangyarihan! Na magagamit mo sa ating paghihiganti! Ang panday ay malaking hadlang sa atin. Gamitin mo ang ating pinagsanib na kapangyarihan upang ang panday ay malubig. Halika rito, aking alaga. Alam mo na kung saan ka tutungo. Di ba pa din sa aming pilisa? Oo, hindi ba nakapalibing ka tayo ng isang linggo? Eh, ba't namin mo? Ayoko ng ganyan biro ah. Igalang mo patay. Hindi mo talagang namin mo eh. Pag nalaman ko nagsisinungaling ka, natamaan ka sa akin. Nakita ko mo doon talaga. Tiga. Mama, sana tayo ko nagsisinungaling. Ano pa sila sabi mo? Hindi na po ako papanig itay. Kaya ayaw mo pumanik. Alam mo wala akong makita ron, no? Nandiyan po.
Tama na yan! Tinatawag ka ni Tata Temyong! Tatataan mo naman ako. Kailan ang ganda-ganda ng alon eh. Hindi mo na, Tata! Maligo tayo! Umahaw ka na dyan, baka kang ginoon! Mamaya na! Ang sarap-sarap ng tubig eh. Sige, tatawagin ko si Tata Temyong! Ano ba yun? Ano ba yun ha? Si Lando, ayaw umahaw no! Lando! Umahaw ka na dyan! At kulay talong na yung labi mo! Sandali na nga, Tata Temyong! Eh, tamuho ka! Malamig ang tubig! Sisipunin ko! Hindi ah! Ang init-init ng tubig eh! Ay, talaga ba kayo ba? Ayaw mo! Ayaw mo! Yan, Tata Temyong! Kaya! O, sige! Ayaw na lang, Pablo, kumain! Umahaw! Kumain! Oo, yung batang yan. Habang tumatanda, lalong tumitigas ang ulo. Eh, puro laro ang inaatupag eh. Binibiro lang kayo nung Tata Temyong. Eh, alam ko naman eh. Eh, binibiro ko rin siya eh. Ano ulam natin, Tata Temyong? Balik ka doon sa dagat, doon sa mga kapatid mo lumba-lumba. Ikaw, kapag ka sa pagkain, dahil mo kang gutom na patid. Patawad na, Tata Temyong. Hindi na mo talaga mauulit. Oo na, oo, sige. Ano ba talaga ulam natin? Oo, ito. Paksi na may kahalong ang palaya at talong. Ano pa? Ito, adobong palaka. Yan ang pinakagusto kong ulam! O, ikaw naman eh, lahat eh, gusto mo eh. Ito, ano to? Pwede kanin. O, yan, sinubang ko ka, santukin mo. Ano ba, Lando? Bakit po? Bakit bang tigilan mo na yung kamamalot mo? Naiilang ako eh. Nawawala din sa kumpas ang pagtugtog ko. Tata Temyong, talaga naman wala kayo sa kumpas. Ano wala sa kumpas? Oy, baka hindi mo nalalaman. Nung kabataan ko, lagi akong naimbita sa mga kasayahan para tumugtog. Talaga ako, Tata Temyong? Oo! Eh, hindi mo sila nagagalit. Ba't sila... Oh, isa ka ba? Tinatawanan niyo ko. Hindi o, Tata Temyong Kasi, hindi niyo narinig nung kapanahonan ko ang aking pagtugtog. Eh, bakit ngayon no, hindi na kayo kinukumbida? Ayaw na nila? Anong... Lando, nawala na ng hilig ang Tata Temyong mo, kaya hindi na siya nagdadalo sa mga kasayahan. Ayan ang hindi ka tanong ng tanong. Palalakbayin lang ang isip mo. Hindi lang purot yan mong binubuldak mo. Paminsan-minsan, pakakainin mo naman yung utak mo. Tata Temyong. Bundok na itim ang magluluwa sa mandirig ng hilak ang mukha. Sandat at kalasag ang ibabang tila, magiging balang loob ng nilikha. Labanan ng kamatayan ang masasaksihan. Lakas sa lakas ang magsusubukan. Mga musmos ay tatangis, pag-asa'y mawawalan, pagkat ang panday ay... Lando,
Nawala ang karuktong. Tata Temyo, baka naman talagang walang karugtong. Ang aklat na itim ay laging tinatapos. Ano mang ibig isaad? Tata Temyong! Tata Temyong! Ano ba yung estasyon dito? Labyo, nabalita na ba ninyo ang nangyari? Ano nangyari? Ang Barrio Ambling ay natupok. Walang natira. Karamihan ay nangamatay. Ganyan din ang nangyari sa Barrio Sarog. Ano ba talaga nangyari? Hindi nga ako namin maunawaan. Meron daw sinag na ang bawat tamaan ay nagliliyab. Maging tao, hayop, lahat ng bagay na tamaan ng sinag, natutupok. Saan naman daw galing yung sinag mo? Meron daw bumagsak na isang malaking bulalakaw at meron lumalabas na kung anong hindi naman maintindihan. Hindi na ako magtatagal. Patay nyo. Flavio, ibabalita ko pa kay Kaigme. Salamat ako. May wala ko na kayo. Ano kaya yung tatatay nyo? Kung ano man yan, may kutob ako. Yun ay may kaugnayan sa pagkawala ng karugtong ng mga talata dito sa aklat na itim. Para tayo makatiyak, Tatatemyo, pupuntahan kong Barrio Ambling. Baka makakita ako ng tanda na maaaring makalutas sa mga iwagang nagaganap. Dito pa nga, Flavio. Ako naman ay may iwanan dito. Nung masubaybayan ko at mapag-aralan ito aklat na itim. Flavio, sasama na sa'yo. Galando, dito ka Tatatemyo. Flavio. Naku, isama mo na yan. Nagtitiyak kong malingat lang ako susundan ka lang. Isama mo na. Naku, nang mawala ang sakit ang ulo ko. Sandali lang, Flavio. May titingnan lamang ako. Flavio. Ang lahat ng nangyari nakasaad dito sa aklat na itim. Kapag rumagasa ang hangin at kapaligid ay nagsabog ng lagim, ito'y nagbabadya na ang kaaway ng panday ay muling muling mabubuhay. Bubuka ang lupa. Lalamunin ang dilim. Nakayayanig na kasamaan. Maglalagablab pa man din. Tatatemyo,
Iisa lamang ang mahigpit na kaaway ng Panday. Si Lizardo. Yan din ang hinala ko. Kapag nabuhay si Lizardo, ang singaw ng lupa, ang silahis ng araw, ay muling bubuhayan din ang kampo ng kadiliman. Kapag yan ang nangyari, ay manunumbalik na naman ang kalbaryo ng mga alipin. Pakiramdam ko ba'y nagising ako sa isang masamang panaginip. Ngunit ang nangyayari ngayon, ang katotohanang nakapanikalakay sa pagiging alipin. Huwag kang mawala ng pag-asa, Lumi. Nananalig ako sa pagbabalik ng Panday. Nasa kanya ang ating kaligtasan. Mga ungas! Magbubulok na kayo sa kalagayan ninyong yan. At haba kayong mabubuhay, mananatili kayong alipin ni Lizardo. Ito ang itanin ninyo sa isipan ninyo. Si Lizardo ay walang kamatayan. 1,000 mang Panday ay hindi kayang sumagupa sa kapangyarihan ni Lizardo. Sige! Tropa ko! Nag-utos sa'yong bigyan ng tubig ang mga ungas na yan. Nakakaawa naman po sila eh. Baka sila mamatay. Ganyan talagang nararapat. Kung duting mamatay. Pag inulit mo yan, ikaw ang papalit ko sa kanila. Sige, trabaho!
Nandun pa ba si Flavio? Hindi ako magkakaroon ng katahimikan, Tata Temyong. Hanggat buhay si Lizardo. Kailangan hanapin natin siya. Nakahanda na lahat, Flavio. Kilis mo pa lang eh. Alam ko na ang iniisip mo. Oo, Flavio! Naas ko na lahat ang dadalhin. May kanin, daing, bagong, binilad na ipon, kamatis. Bakit? Ano sa akala mo ang lakad namin? Mamamasyal? Maiiwan ka sa bayan. Magbibiling ka kay Casio. Ba, hindi ko papayag. Lagay ako may iwan. Huwag kang matigas ang ulo, Lando. Hindi ka maaaring sumama. Pag-relyebo na po lahat ang ating mga tanod. Kaya pag-uutos pa po kayo. Wala na. Pahinga na kayo. Napakatanga mo! Magluto ka magsabaw pag-siyempre! Magkita man kayo ng sinasabi ng panday. Nakakatiyak ba kayo na may naitutulong siya sa atin? Kilala ko siya. Malaki ang tiwala ko sa kanya, Isena. Katandaan niya ang mga alipin. Hindi niya tayo babayan. Hirap makapag-saka lang ng anak. Pangalit niya gagawin mo. Alam ko, ngunit kung ako'y magtatagumpay, tayo mga alipin magkakaroon ng pag-asa. Aalis na ako. Kung ano man ang nangyari sa akin, kayo nang bahala sa kanya. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi po namin siya pagbabayaan. Mag-iingat lang kayo. Alam mo na kung saan matutupon umang ka?
tumbas! Walang makakatakas na buhay sa kampo ito! Tahimik, tatatahimik. Wala yatang katao-tao. Eh baka namaman nga. Tanghali na eh. Ay, para Flavio, may tao. Makapagtanong nga. Maabala nga kita sandali. Maaari pa mag... Ano? Ano? Tatatahimik. Nagsimula na ang kinatatakutan ko, Flavio. Umailang lang na ang kasamaan ni Lizardo. Amang! Mga amang! Amang! Mga amang! Lisanin niyo ang lugar na ito. Huwag kayo magpaabot ng dilim. Kagabi, linusob kami ng mga taong patay. Huwag kayo magpapagabi. Huwag kayo magpapagabi. Bobby, anong gagawin natin ngayon? Inilibing natin ang mga patay. Pagkatapos magpapaabot tayo ng gabi rito. Kailangan malaman natin kung ano sinasabi ng mga taong patay. Ang hirap naman itong nangyayari sa atin, Flavio. Naghihintay tayo na wala. Mabuti pa kaya eh. Titignan ko kung saan sa likod mo. Mag-iingat ka, Flavio.
kaya sumunod itong batang to? Lando. Fabio? Naku. Huwag kang maingay. Fabio? Papa Semyong! Papa Semyong! Tata Semyong! Bakit to? Pagkasabi sa iyo. Nasaan si Fabio? Hindi ka patay ako. Tenyo, si Lando. Pinatakbo ko kasi. Ang kailangan ko suot yung bata ngayon. Naku, hindi kaya iniwanan ako.
Oo, Flavio. Yan ang mga pa ako eh. Magtiis ka. Mahilig kang magsasama. Ngayon, daing ka ng daing. Wala na tayong magagawa, Tato Temyo. Andiyan na yan. Kaya hindi makakauwi na nag-iisa eh. Hindi naman ako dumadaing eh. Masakit lang ang mga pa ko. Saka nagugutom na ako. Ayun. Sikmura mo na naman ang inaalala mo. Saan tayo kukuha ng pagkain dito? Malayo pa sa Simata Barrio. Hindi nga. Hindi na ako nagugutom. At di na rin masakit ang mga pa ko. Yan ang gusto ko sa'yo. Sinungaling. Huwag mo! Huwag mo maibigay sa akin! Huwag mo! Flavio, ang panday. Fabio! Flavio! Nakapalitog din kami ni Tata Temyo. Hindi sila ultra sa amin. Maraming salamat, Flavio. Kung hindi ka dumating, balik na naman sana kami sa pagiging alipin. Saan ang galing yung mga gwardiya? Sa malaking piitan, sa mataas na kahoy. Karamihan sa mga taga-bagay, ibinalik na naman sa pagkaalipin. At ngayon nagdurusa sila. Kailangan nila ang tulong mo, Flavio. Kabagan mo sila. Gagawin ko ang aking magagawa. Napahingid ang lugar na yun. Bago ka nakarating doon, tatawid ka na ilog na binabantayan ng halimaw. Na halos araw-araw mo yung pinapatay ang dambuhalang yun. Ang mabuti pa, umalis na kayong lahat sa lugar na ito. Mga manag dito ang inyong buhay. Tama si Tato Temyo. Tiyak na babalikan kayo ng mga kasamaan ng mga gwardiya niyan.
Kaya ang narapat niyong gawin. Idatos niyo ang mga gwardiya isakay sa kariton. Dahil niyo sa bundok na iniikot na pinamamahayan ng mga tiyak. Tiyak na hindi na makababalik ang mga yon. Oo, gagawin namin yon. Kaya na. Tutuloy na ho kami. Dali lang, Pablo. Nagutom na ako eh. Hindi ka anak sa bahay. May konting pagkain doon. Konti lang ako. Halika nga rito. Kahit kailan ka. Hindi na kayo. O sige. Halika, Pablo. Makapangyarihang Panginoon ng kadiliman, pagkala ng mga laman lupa, maiwagang balaw ng inkanto, at mga alagad ng walang katapusang lagim, tinatawagan ko ang lahat upang pagyamanin ang kapangyarihan ng sada ko ito. Ako dapat mabigo sa nalalapit kong pagipagtunggali sa pangas sa panday na yan. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si... Ako nga si Brunhilda, ang iyong katuwang sa pakikipaghamok mo sa panday. Kung gayon, meron palang dapat ako itong kasalamat ko. Ang aking buhay. Ang pagkabigo ng aking mga kampo na hindi ko nasahan. Kailangan kita. At kailangan mo rin. Bihira sa babae. Ang may taglay na isang nakasilaw na kaganda, nakasilaw. Marami, lalong madadali ang ating minunutin, lalo yun. Ating pag-iisang natin. Ang mga kapuri matutumbasan ng anumang kahilingan. Kung wala na kapilang kasi. Sa mamagitan ng madalyong ito, ang lahat ng kapangyarihan ng espada ng panda ay makapanood dito.
paano nakatawid sa ilog yung dalawang yan? At sa paano nakaligtas sa dambuhala? Palagay ko kaming pati sila. Kung nakaligtas man ang dalawang ito, siguradong patay na kanilang kasama. Taga saan kayo? Magultuyo. Ito yung Iwanda. Hindi na bale. Nutol na matanda. Isang gagong bata. Hindi natin sila pakikinamalan, mga ungas na yan. Sige, itapon sa kulungan. Lando. Sino sila? Isamahan ni Flavio. Ang panday. Lando, tatapin mo. Flavio, ba't ito yung kasama? Asan iyo? Tawag si Flavio. Tatay niya siya.
ay nagtataka kung bakit kaming lahat ay may pakpak. Kami ang tinatawag ng mga taong lawit. Mga taong lawit. Oo. Dati, ay pangkaraniwan din kaming taong katulad mo. Ngunit, dahil sa kahiwagaan ng mahikang itim, sinapit namin ang ganito. Ama, ginay-ganyan namin ang buong kabundukan. Ngunit wala kaming makitang dahon ng larna. Kaya nag-uwi na lang kami ng usbong ng bayaba. Siya nga pala. Siya ang anak ko si Nadia. At siya naman ang bunso kong anak na si Filipo. Sila naman ang magpinsyang Myla at Garek. At ako si Tulusa. Sige, yung isang bungkos ay pakuluan at yung iba'y dikdikin. Paano ako nakarating dito? Nagpuan ka namin ni Nadia na di kalayuan sa malumot na ilog. Doon ba sa pinamumugaran ng Dambuhalang Halimaw? Mabutit, nakaligtas ka sa pangit na yun. Yung dalawang kasama ko. Nakita niyo ba sila? Isang matanda at isang batang mataba. Sila nga yun. Huwag ka mabahala, kaibigan. Buhay sila. Nakaligtas sila sa Dambuhala. Pero hindi sila nakaligtas sa mga tanod ni Wanda. Sinong Wanda? Si Wanda ang malupit na namamahala sa piitan ng mga alipin. Lahat halos nakakulong doon ay kilala ko na. Pagkat madalas kong tanawin ang mga pagpapahirap sa mga alipin. At kanilang lumipad kami sa may dakong kanluran. Napansin namin agad ang dalawang naibang mukha. Yung matanda at isang batang mataba. Sino pa? At bakit ka nagawi sa may baybay ilog, kaibigan? Ako si Flavio. May balita sa akin ng taga-baryo na maraming alipin na pinahihirapan sa sinasabi niyong piitan. Doon mo talaga ang tungo ko. Kung gayon, ay hindi ako nagkakamali. Ang pangalan Flavio at ang tatak na yan sa iyong dibdib ay nagpapahiwating na totoo ang sinasabi nila tungkol sa alaman. Ikaw ba si Flavio? Ang tinatawag nilang panday? Ako nga ako. At ikaw rin ang maigpit na kaway ni Lizardo? Kilala niyo si Magpahinga ka na at lalanggasin pa ni Nadia ang mga sugat mo. Bakit hindi ka pa kumain? Magsanay ka na dyan. Kaya kami kumain. Ano? Naloloko ka na ba? Saka, hindi ka naman sanay na hindi kumakain ha. Ngayon bigla-bigla mong tatanggihan ng grasya ng Diyos. Kasi nalalak si Flavio. Ang buhay siya. Buhay ka? Kagagalitan ka sa ginagawa mo. Bakit? Mabubuhay bang muli si Flavio kung hindi ka kakain? Mantenyo, ako po si Elena. Pwede ba yung tumabi sa inyo? Halika, Eming. Halika. Maupo ka. Ang sabi ko sa akin ni Aling Luming, malapit na malapit daw kayo kay Flavio. Ang sinatawag nilang panday. Oo. Totoo ba ho mga nababalitaan ko sa kanya? Na siya'y matulungin sa mga nangangailangan ng tulong? Walang lumapit sa kanya na pinagkaitan niya ng tulong. Si Flavio yung isang alamat. Hindi mapapantayan ang kanyang kagitingan. Ito matapang si Flavio. Walang tatalo sa kanya. Kaya magpakatatag ka, Lando. Huwag na lang nalalabing pag-asa ng mga asipin. Mang Temyo, Tawagin mo na rin akong Tata Temyo.
Tata Tenyo, may mahalagang bagay akong ibig palam sa inyo. Ano yun? Kasi ho, ang sasabihin ko sa inyo ay may kaugnayan kay Lizardo. Bata pa ho ko nung mahiwalay ko sa aking ina. At kayo palang dalawa ang kasama ng balitang panday. Kung gano'n, siya palang ginawang hapunan ng aking dambuhala kagabi. Ha! At marahil ngayon nagkaluray-luray na ang katawan ng panday na yan. Hindi totoo yan! Santo. Sinasayang mo lang katapangan mo, bata ka. At dahil mahal na mahal mo siya, ikaw ang susunod, alas! Pakakain kita sa aking mga alaga at mabubusog na naman sila mamayang gabi. At kayong dalawa, susunod ko yan! Ang kababalaghang ikaw lamang ang nakakita. Sa pagsapit ng dilim, at kasabay din ng paglugo ng aming mga pakpak, at nagbabalik kami sa dati naming anyo. Sa pagsikat na muli ng araw, ay nagiging taong lawin na naman kami. Kami na lang mag-anak ang nalalabi sa aming lipi. Buhat no kami tumiwalag sa mga taong dilim. Lubha sila ang nasuklam sa amin. Isang gabi, sumalakay sila. Walang awa nilang pinagpapatay ang aming mga kaliti. Mula noon, hindi na kami pumirmi sa isang lugar. Ang mga taong dilim na sinasabi ninyo, may kinalaman ba sila kay Lizardo? Maaaring magkaroon. Sapagkat ang kadiliman ay bahagi ng kasamaan. Mababangay sa mga taong dilim. At tiyak na kamatayan kapag ikaw ay kanilang nahawakan. Ama, malakas na ang ugong ng mga tambol. Kung ilang gabi na tayong binabagabag ng mga tambol na yan, iisa lang ang kasagutan. Papalapit na sila. Ang mga taong dilim, alam nila na may nalalabi pa sa amin. Kaya walang patumangga ang kanilang paghanap. Huwag kang matakot, Nadia. Mahirap nilang matunto ng lugar nating ito. Maaari bang tulungan mo kami? Kailangan ko rin ng inyong tulong. Maaari bang ituro niyo sa akin kung saan niyo ako natagpuan? Ako ang dapat sisihin sa mga nangyari ito. Kung hindi ako nag-usisa tungkol sa panday. Wala kang kasalanan, Elena. Mahal namin ang panday.
Kahit anong mangyari sa amin, ay hindi namin pagsisisihan. Maaaring hindi kayo maniwala. Ngunit ang punot dulo ng kasawian ng mga narito ay ang aking ina. Ang iyong ina? Anong ibig mong sabihin? Siya ang bumuhay kay Lizardo. Si Lizardo? Nasisiraan ka ng bait. Alam mo ba ang pinagsasasabi mo? Ang ina ko ay dati manghihilot sa aming bayo. Mabait siya. At marami siya napapagaling. Ngunit isang araw, sinapian siya ng mga lamang lupa. At magmula noon, wala na siya sa kanyang sarili. Nagtagka akong takasan siya. Ngunit napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Ang katotohanan, simula sa muli ito, nararamdaman ko na narito siya. Ang naghiwalay sa ating katawan. Ganun pala eh. Bakit kanya pinababayaang magtusa rito? Nadadamay ka tuloy sa mga parusang ginagawa sa amin. Iyan ang hindi ko alam. Kung sa bagay, bakit ko pa sinasabi sa inyo lahat ng ito? Patay na naman ang sinasabi ng panday. At wala nang makatutulong sa akin. Huwag niyo ako ibigay, Tata Temyo. Talagang hindi kita ibigay. Tata Temyo! Ibigay, Tata Temyo! Huwag niyo ako ibigay! Nanda! Huwag kang mawala ng pag-asa! Tumawag ka sa Diyos! Hindi ka niya papasayan! Yaw! 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 Kawawa naman kayo. 2 araw ko kayo hindi pinakain. At siguro gutom na kayo. Ibigyan ko kayo ng hindi basta ulam. Matitikman ninyo ay isang matabang snack. Yaw! 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 Ha? Ano? Hindi ako! Yaw! 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 Nanda! Nandito na po ang bata! Dali niyo ang bata rito. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Flavia! Tata Temyo! Tulungan niyo ako! Marunong din palang matakot ang kasamahan ng panday. Matapang lamang kayo dahil marami kayo! Kung nandito na si Flavio, hindi niyo ako magaganito! Hindi ka lang sa patay na siya. Durog-durog ang kanyang mga buto sa ilalim ng ilog. Yeah!
Nabuhay ang pantay! Nabuhay ang pantay! Nabuhay si Flavio! Buhay ang panday! Buhay siya! Ay, napatay yan na bala mo! Salubungin ang panday sa ilo! Buhay pa kayo makapasok dito! Bilis! 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 Iwalo dyan! Ako na nga ang maghuhulog niyan! Wata-wata! Ito may wabgo! Wata-wata! Ito may wabgo! Wata-wata! Ito may... Ah! 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 Buhay ang pantay! Buhay ang pantay! Pantay! Buhay! Maraming salamat, Flavio. Hanggang sa huling sandali, hindi kami nawala ng pag-asa. Hindi lang akong dapat yung pasalamatan. Kung hindi dahil sa kanila, maaaring nabigo rin ako. Utang ko sa kanila ang aking buhay. Hindi ka namin malilimutan. Ano mang oras na kailanganin mo ang aming tulong, maaasahan mo kami. Salamat ako. Oh, siya. Magsiuwi na kayo at alam kong malayo pang baril ng uulan. Aalis na kami, Panday. Maraming salamat sa iyo. Patnubayan ka ng Diyos, Flavio. Maraming salamat, Aling Luna. Mga kasama, tayo na. Flavio, siya si Elena. Ang inarong niya ang bumuhay kay Lizardo. Dapat makausap ko siya. Ikaw pa lang tinatawag na Panday. Ayoko maniwala sa sinasabi niya ng kalabas. Minsan nga nakita ko. Ikaw nga pala ang tagapagtanggol ng kalipin. May nabanggit sa akin si Tata sa inyo. Tungkol sa inyo na. Oo. Wag! Narito na naman siya. Inutuhan na naman niya ako. Sinasakla ang aking tatawan. Tulungan mo ako, Panday. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Napaliligiran pa tayo ng mga kampo ng laman lupa. Umalis na tayo dito, Flavio.
dyan? Oo. Ano? Kayo? Paano kayo nakaka-akyat dyan? Wala nang hagdan. Lumilipad. Lumilipad? Nangyari na ang pinangangambahan ko, Flavio. Nanggaling na dito ang mga taong dilim. Mga taong dilim. Sino yung mga iyon? Sila may expect na kawin ng mga tao. Taong tawin. Magsusapin na. Wala pa na paliliwanag sa inyo, Tata Ten. Kailangan makaalis tayo dito agad. Baka sila magbalik. Fabio, ano yung mga tambol na yun? Huwag ka nang sumabat yan. Dito tayo kukuble. Nadia, sama mo yung mata. Doon kayo magtago. Katulad ng sinabi ko sa iyo, Flavio, huwag kayong pahahawak sa mga taong din. Tiyak na kamatayan. Hindi na rin kayo sa loob, Tata Ten. Fabio! Takot sila sa liwanag!
Ama, pinalulungkot kong sabay sa pagtubo ng aking pakpak ay lilisanin ko na kayo. Ngunit maligaya akong mamamatay sapagkat nakamit din natin ang matagal natin nilimiting paghiganti at ang kalayaan ng ating lipi. Flavio, bago ko tuloy ang ipikit ang aking mga mata, hagkan mo ako. Lizardo! Lizardo! Pakinggan mo ako, Lizardo. Ako si Flavio. Ang panday. Alam ko na lahat ng kabuktutan na gaganap ay mula sa iyong makadyabing kapangyarihan. Kung ako ang sadyang hinahanap mo, narito ako, Lizardo. Bakit ayaw mo sumagot? O sinasadya mong iwasan ang pag-ipagtuo sa akin? Flavio! Tatatenyong! Flavio! Tatatenyong! Flavio! Tatatenyong! Bisahin niyo itong lugar nito! Ulele! Umalis na kayo! Lang, kapatid mo. Sige na, sige na. Ulit na kayo, kapatid niya kayo. Sa wakas ay nagkita rin tayo, Panday. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito sapagkat isinumpa ko sa aking sarili na paghihigantihan ko ang ginawa mong pagtapat sa aking kapatid. Ikaw ang walang karang naglagay ng tatak sa kanya kung kaya siya namatay. Kaya ngayon ay anong nagawa ko sa iyo? At pinamumuyan mo ko? hindi. Hindi ka ay pumatay sa kanya. Ngunit isang panday rin ang nagtatak sa aking kapatid. At yan ang panday ang maaaring umaglahi sa angkan ng mga Galileon. Ako ang hinahanap mo. Kapagkat ako ang kauna-unahang panday, ay hindi makakatkat sa aking isip ang pangalang Galileon. At ako ang napiling magtatak sa walang malay mong kapatid
Ngunit yaon ay sa pag-uutos ni Lizardo. Kasinungalingan! Hindi magagawa ni Lizardo ang pumatay sa sarili kong kapatid! Idinadawit mo lamang siya sapagkat ibig mong liligtasan yung sarili. Totoo ang sinasabi ni Tata Temyo, Mama. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi kita, anak. Huwag mo ako matawag-tawag ng ganyan. Huwag mong ipagkait sa akin ang karapatan yan. Hindi ba nilalaman ko anong ginagawa ni Lizardo? Mula pa sa iyong pagkabata, sinasangkapan ka na niya upang may pagpatuloy niya ang kanyang mapagimbot na layunin. Sinasin niya niyong isipan, Mama. Itinasok niya sa inyong katauhan ang kapangyarihan ng kasamaan. Hindi! Hindi! Mamamatay sa lahat! Tapatayin kita, Panday! Huwag! Huwag, Mama! Huwag! Labanan mo siya, Flavio! Hindi na lang daw, hindi tayo napapatay! Patawarin mo ako naman! Mama. Bakit tama dito? Nagtagumpay ka na naman, Flavio. Ngunit, ang malagim na pagkamatay ng kampung ko ay hindi magiging hadlang upang matikman mo ang bigat ng aking pag-iiganti! Bakit mo kinakasangkapan ng mga tao walang maril, Lizardo? Ako ang harapin mo! Tayong dalawa lamang, Panday. Magtatagpo tayo sa malawak na buhanginan sa lugar na inakala mong napatay ako. Hihintayin kita ron bukas, Panday. At ikaw naman ang ibabawang ko. Hintay kita, Panday! Alam ko kung gaano katagal para sa'yo ang mga nangyari. Hindi ko pinagsisihan ang aking ginawa. Ang kanyang kamatayan nagdulot ng katiwasalan sa kanyang kaluluwa. Hindi sa lubos masama, Flavio. Alam ko. Panatag mo na ang iyong kalooban. Magpahinga ka na, Elena. Flavio, kailangan mo ba ituloy ang pagkita mo kay Lizardo? Siya nga naman, Flavio. Wala akong tiwala sa Lizardo niyan. Nasa likod niya ang kapangyarihan ng kasamaan. Natitiyak kong iyon ay magiging katuwang sa pakipaghamok sa iyo. Nagawa na niyang minsan. Maaari niyang gawin muli.
Wala na tayong magagawa, Tata Temyo. Hindi ko maaaring palagpasin ang pagkakataong ito. Mag-iingat ka, Flavio. Pag nabigo ka, nabigo na rin ang pag-asa ng mga alipin. Kung ako'y mabibigo, Elena, marami pang panday ang susunod upang ipagpatuloy ang aking simulain. Nagkita na naman tayo muli, Panday! Maligayang pagsalubong sa iyong kamatayan! Ngayon mo mararamdaman ang unti-unting pagkawala ng bisa ng iyong balaraw. Kabuhangin lamang ang iyong kapangyarihan kung iaambing sa kabundok ng kapangyarihan ng medalyong kong ito. Parating mo ang iyong kamatayan, Panday! Ngayon ay lalamunin ka na ng lupa! Lupang kailanman ay hindi mo na maaaring takasan! Nakabubulag ng liwanag! Nasisilaw sa iyong ng kadiliman! Muli mo ipagkalob sa akin ang lakas at kapangyarihan ng kansang kumukulo! Nalulupig sa kabuktutan ng kasamaan! Ganun pa man, Panday, nabawasan na rin ang kapangyarihan ng iyong espada!
Yan ang alamat ng panday. Alamat na magpapatunay na ang panday ay hindi maaaring dupigin ng sino mang banyaga. Lalo pat ang banyaga ay kampo ng kadiliman at kasamaan. Sapagkat ang panday ay may likas na katapangan, ang panday ay may sariling paninindigan, at ang panday ay nakahandang ipagtanggol ang kanyang lipi sa sino mang magtatangkang maglahi at umapi sa ating inang bayan. Yan ang damdamin ng panday. Yan ay ang damdamin ng bawat Pilipino